Ang lisensya po ng Hilux driver na nambatog daw ng nakakariton sa daan, ipapatanggal na ho ng Land Transportation Office. May update po dyan si Bombo Angelo Aganan. Ipaparibisa o tuluyang ipaparevoke ng Land Transportation Office o LTO ang lisensya ng driver ng isang Toyota Hilux na nasangkot sa insidente ng pananakit sa isang lalaking nagtutulak ng kariton habang kasama ang maliit nitong anak. Ayon yan sa inanunsyo ng ahensya nitong Miyerkules. Ayon kay LTO Chief at Assistant Secretary Marcos Villa Canilao, malinaw na basihan ang kumakalat na video sa internet kung saan makikita ang driver na bumaba mula sa kanyang sasakyan, sinigawan at binatukan ang lalaking may kariton sa gitna ng kalsada. Ang naturang insidente ay nag-ugat umano matapos masagi ng kariton ang minamanehong sasakyan ng naturang driver. Sa nasabing video, kapansin-pansin din ang pag-iyak ng batang babae, anak ng lalaking nagtutulak ng kariton, na labis na takot sa nagaganap na kumprontasyon. Ayon kay Canilao, maglalabas ang LTO ng resolusyon para sa agarang pagbawi ng lisensya ng driver dahil malinaw umanong paglabag sa batas ang pananakit at pagbaba ng motorista upang manakit sa lansangan. Dagdag pa ng LTO Chief, hindi na rin papayagang marinyo ang rehistro ng sasakyang ginamit sa insidente. Aniya, isasama sa resolusyon ng naturang sasakyan kaya't hindi na ito maaaring ibenta, isanla o muling iparehistro. Samantala, kaugnay ng patuloy na insidente ng road rage at iba pang paglabag sa trapiko, inanunsyo din ng LTO ang pagpapaigting ng pagbabantay sa mga pangunahing lansangan ngayong papalapit na ang holiday season. Maglalagay ang ahensya ng 2 bagong mobile command center sa South Luzon Expressway o SLEX at North Luzon Expressway o NLEX bilang paghahanda sa inaasahang pagdagsa ng mga biyahero. Sa pamamagitan ng makabagong teknolohiya ng mga mobile command center, mas mapapabilis ang pagtukoy ng mga insidente sa kalsada at agarang may papadala ang mga impormasyon sa mga kinaukulang tanggapan ng LTO para sa mabilis na aksyon. Layunin ng hakbang na mapanatili ang kaayusan sa lansangan at higit na masiguro ang kaligtasan ng mga motorista at pasahero, lalo na sa panahon ng peak travel ngayong Kapaskuhan. Purpose nito para yung monitoring natin, yung mga enforcers natin nakakalat. Kasi ngayon, mag-uuwian yung mga kababayan natin papuntang probinsya, magpapasko, magbabagong taon. Isang proyekto namin sa LTO para ma-monitor din yung biyahe nila, yung mga sasakyan na tumatakbo, na siguraduhin natin na maayos, walang mga nangyayaring problema sa kalsada. So, importante yung Mobile Command Center. Ang purpose ng Mobile Command Center, para siyang yung aming C3, which is yung operation namin ng central office, extension nasa labas, nasa kalye. Kasi may mga camera yan. AI-based din yung camera na nakalagay doon. So, ma-identify yung identification ng sasakyan, kung yun ba yung tamang plaka niya, yun yung tamang kulay niya na tumatakbo sa kalye. At yan ang ulat mula dito sa Land Transportation Office sa Quezon City. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo Angelo Aganan, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 in most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.